Ito, pakinggan natin itong balita na ito. Iginiit ni Senator Robin Padilla at Senator Francis Tolentino na dapat irespeto ang karapatan ni Pastor Apollo C. Quiboloy kasunod ng ginagawang pagdinig ni Senator Hontiveros. Si Troy Gomez magbabalita. Sa kabila ng iba't ibang aligasyon ni Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ay iginiit naman ng dalawang kasamahan niya sa Senado na dapat dalhin sa korte ang kaso. Walang hiya naman to reporter na to. Hirap na hirap magsalita, may goma kasi sa ngipin. Animal yan. Yan. O, pakinggan nyo si Kuya. O yan, tinan nyo, may goma sa bibig. Ginagawang pagdinig ni Senator Hontiveros. Si Troy Gomez magbabalita. Sa kabila ng iba't ibang aligasyon ni Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ay iginiit naman ng dalawang kasamahan niya sa Senado na dapat dalhin sa korte ang kaso. Ito ang reaksyon ni Senador Robin Padilla at Senator Francis Tolentino kasunod ng babala ni Senator Risa Hontiveros na maaring arestuhin si Pastor Apollo sakaling bigo siyang dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga aligasyong ipinupukol sa kanya. Matatandaan na sa nakaraang dalawang pagdinig ng Senate Committee. Napanood nyo ba yung pinost ni Jojo de Guzman at ni-repost ko? Oo, tungkol dito sa puki ng inang hayop na na testigo na yan. Oo, napanood nyo. O yung hinayupak na yan. O nung hindi pa siya galit kay Quiboloy, ewan ko wala siyang face mask eh. Sinasabi niya kung gaano kahusay ang Quiboloy. Tapos nag-golf pang animal na yan doon sa Prayer Mountain ni Pastor Quiboloy. Tapos ngayon, putya yan, nagtakip lang siya ng face mask tsaka nagsombrero lang siya at nagsalamin. Iba na sinasabi niya. O sobra sinungaling nitong hayop na ito. Sa totoo lang, kaya tingnan mo si Risa, mag-isa lang siya nandiyan dyan. O kaya mag-isa lang siya nandiyan dyan dahil personal yan eh. Ayaw na siyang samahan ng ibang mga senador dyan sa kalokohang hearing na ginagawa niya. O kasi siya lang naman talaga may gusto niya. Ay, Diyos mio. In women, children, family relations at gender equality ay di ito sinipot ni Pastor Apollo. Para kay Senator Robin Padilla, dapat ihinto na ni Hontiveros ang kanyang investigasyon at sampahan na ito ng kaso upang maipaubaya sa korte. Which is true. Bakit? Tama yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Dapat dalhin na to sa korte. Kasi syempre titingnan natin pare-parehong karapatan. May karapatan yung nag-aakusa at inaakusahan. Yung ganitong usapin ang pinag-uusapan dito, law and order. Totoo. Kasi crime against women and children. Crime against humanity na to. Kasi may pinagpapalimos ng sapilitan, pinugulpi daw pag di kumukota, tapos pinapalo daw, o may minumulestya pa daw. I mean, this is a hearing na dapat doon na sa korte ginagawa. Anong mali-legislate natin dito? Hindi, ako tatanong na. Ang batas na magagawa natin sa ganitong klase ng mga kaso merong karumal-dumal na krimen na pinaparatang eh. Anong tawag sa Senado ba? Barangay ba kayo? O ang Senado ba ay presinto? Hindi, syempre pagka ganito na, krimen na, pinasumpa mo yan. O ikaw ba ay nagsasabi ng pawang katotohanan na itong si Quiboloy ay may mga ganito-ganito masamang ginagawa? Kaya mo ba yan patunayan sa korte? Opo. O idali na natin sa korte. May pera naman Senado. Bakit hindi nyo bigyan ng abogado yung mga yan para sa korte na para isahan na lang? Isahang arestuhan na lang, isahang kulungan na lang. Si Hontiveros magagawa niyo yan kala Senyor Aguila. O kaya niyong ibuli-buli ang mga ganyan. Pero itong kay Pastor Quiboloy, malinaw pa sa sikat ng araw yung intention nyo rito. Na porket kaalyado ni PRR dito, ginaganyan nyo na. At dahil hindi kayo makaganti kay PRRD, dahil yan naman ang battle cry ng mga dilawan tae,
yung madurog si PRD pag wala niya sa pag-alis niya sa posisyon, nung nakita nyo na karamihan ng mga Pilipino ay nasa likod pa din ni PRD, iniisa-isa nyo yung mga nasa likod niya. Yung mga nasa tabi niya. So yun dapat ang ginagawa. Sabi nga ni Robin Padilla, mabigat na tong mga binibitawan nila rito na krimen eh. No bail na tong mga krimen na binibitawan dito eh. Bakit pa tayo nagsasayang ng pera sa Senado? Dali na natin sa korte kasi mas ma-address ng korte yan. Kung halimbawa, ikaw ay masakit ang masakit ang iyong ulo, no? Tapos yung nagtitingin sa iyo na doktor espesyalista sa sa sikmura. O hindi ba, nagsasayang lang kayong 2 oras. Kasi ang dami niyang itatanong sa'yo, pero hindi niya naman maitatanong sa'yo lahat o hindi niya naman magagamot yung iyong totoong issue dahil nga hindi siya espesyalista dun sa sakit na nararamdaman mo. So kailangan kang dalhin dun sa espesyalista talaga. Dito sa mga ganitong klase ng mga kaso, ang espesyalista dyan, Korte ng Pilipinas. Hindi Senado, hindi nga abogado si Risa Hontiveros eh. Sige, diretso natin. Upang maipaubaya sa korte sa pinakahuling pagdinig ni Hontiveros. Hindi nga abogado si Padilla, naiintindihan niya yung proseso eh. Ito si Risa Hontiveros, tagal-tagal nang nakikibaka nito, puros kalokohan lang iniisip na rin. Noong February 19, naghayag ng tiwala si Senator Padilla sa integridad ni Pastor Apollo. Matagal na anya itong kilala na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kontra-insurhensya sa bansa. Kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon. Sa isang press conference naman itong araw ng Lunes, diretsahang sinabi ni Senator Francis Tolentino. Ito Francis Tolentino, hindi lang to basta-basta ang abogado, napakagaling na abogado nito Hanggang ngayon nag-aaral pa to. Mga idol natin sa Senado kahit nagpa-lap dance noon yan. Nagbago na yan. Anong sasabihin ni Tolentino? Baka naman sinasabi si Robby, wala namang alam yan. Wala namang alam yan artista lang yan. Diyos ko, yung nga nakaupo ngayon sa Malacanang. Pinuto nyo, wala rin namang alam. Pakinggan ninyo itong sinasabi ni Tolentino. Na dapat irespeto ni Hontiveros ang karapatan ni Pastor Apollo. So yung sa akin, we reiterated that during ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Ipinunto rin ni Senator Tol. Ayun karapatan niya yun. That is his right. Walang clause doon na kung ikaw ay false prophet ka, wala ka ng ganun. Walang ganun. Pag ikaw tao ka, regardless kung anong kabuhayan mo, anong pinagkakabalahan mo, pantay-pantay tayo sa pantay-pantay tayo sa mata ng batas. Ganon yun. Kayo talaga. Wag niyong idamay dito yung paniniwala ng tao sa Kasi na-discuss na natin yan noon. Na-discuss na natin yan. Kung ang basihan natin, yung speech niya nung una, marami tayong nakitang mga pagkakamali doon at naisama natin yung mga yan. Pero sa usaping karapatang pangtao na, wala na, hindi na relevant yan. Na isang abogado na kahit ang mga resource person na cited in contempt ay dapat pa rin igalang ang kanilang karapatang pantao batay sa bagong rules of investigation sa Senado na kanyang binago bago magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung matatandaan nyo, noong December
nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So do sa atin po nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. Batay sa bagong patakaran sa investigasyon sa Senado, sakaling piliin ni Pastor Apollo na dumalo sa pagdinig ay hindi siya dapat babastusin. Ipinunto ni Tolentino na hindi maaring tratuin bilang isang nagkasala na si Pastor Apollo dahil ang pag-uusga ng isang inuusig ay hindi nakasalalay sa isang komite sa Senado, kundi Tama, kasi mapapansin nyo naman sa demeanor ni Risa Hontiveros na itong hearing niya, kumbaga, privilege niya to. Na dati nasa posisyon kayo, ngayon wala na kayo sa posisyon, yari kayo sa akin. Parang ganun na nangyayari. Kasi tingnan mo, nakita mo naman yung statement nung kanyang, kahit di naman ako pro kay Buloy, pag narinig ko yung statement nung niya, under oath yun mga bossing. Do you think under oath itong mga to naiintindihan nila yung sinumpaan nila? Mantakin mo lahat ng kasinungalingan nila. Nilabas nila doon, hindi mo man lang sila parang yung kinross examine ba na, ha? Paano yun? Paano nila nagagawa sa yun? So nagmamalimos ka sa umaga, nagre-research ka pa sa gabi? Tsaka bakit hindi ka umalis? Tsaka bakit, di ba dapat kinwestiyon mo yung mga statement niya? Hindi. Yung statement niya, for the record, pinabayaan mo lang mag-flow ng mag-flow. Oo, tapos yun na yung akusasyon. Tapos, according dun sa sinabi niya na hindi nyo na chinek kung tama ba o mali, nagdesisyon na kayo na parang, ay ito palang mga ganitong mga klase ng tao, hindi pala to. Mantakin mo, binibigyan mo ng prangkisa yung mga ganitong issue, yung mga ganitong tao na may mga ganitong kaso na pinagtatrabaho yung mga tao ng walang sweldo, hindi mo naiintindihan na na isang simbahan yan at maraming mga volunteer sa simbahan. Diba? Oh, just me. Oh, sige, tuloy natin. Observant me, ano ba problema mo sa buhay? Ibang klase yung mga tulonggis ngayon, na buhay kayo Meron nanonood sa'yo, Ron de la Cruz? Sino? Mga magulang mo? Sino manonood sa'yo? Tanga mo. Oh, isama mo na yan Oy, Observant me, manood ka na dito kay Ron de la Cruz Official, baka kailangan niya ng bobong taga-suporta ron. Tag-inan to mga to. O sige, diretso mga bossing. Pasok. sa isang korte. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Ayun, simple. Diba, no matter how high or low, you have the same right with that person. Alam mo, doon na nga lang tayo nagkakapantay-pantay sa karapatang pangtao o sa right to due process. Doon na lang tayo nagkakapantay-pantay, kay mayaman ka, kay mahirap, pantay-pantay tayo ron. Sa estado ng buhay, wala na talaga tayong pag-asa magkapantay-pantay. Pero pagdating sa karapatang pantao, ayun, para tayong mga nakahubo lahat doon. Wala tayong cellphone, wala tayong magandang kotse, wala tayong mga alahas, lahat tayo nakahubo.